Okay, back to work na naman tayo mga anak. Gusto ko lang ipagpatuloy talaga ko na yung inumpisahan ko tungkol kay Diwata, di ba? I'm so glad na maraming sumasang-ayon sa akin at naka-observe na rin sila na talagang malaki ng pagbabago kay Diwata, di ba? He has to understand na dahil sa mga vloggers at saka dahil sa mga customers kaya nga siya naging successful. Dahil kung ang binibigyan na lang niya ngayon ng importansya at oras ay yung mga taong nagbibigay sa kanya ng kung ano-ano, libo-libo o kay milyon or whatever, katulad ni Rosmar, eh hindi na tama, di ba? Ang layunin ko kung bakit ako nagsasalita dahil ang lagi kong pinapangaral ay yung magsumikap ka, ipakita mo na kaya mo at hindi ka aasa sa tulong ng iba, ganun. So nung una talagang ako ay talagang humanga dahil pinakita talaga niya, nagsumikap siya from rags to riches. Pagkatapos ngayon dahil binibigyan na siya ng kung sino-sino dahil nakikiride on sila sa kanyang popularity, well, I mean, talagang nilulubos-lubos na nila at dahil dito, napansin natin talaga, hindi lang ako nakapansin, marami na rin at nakikita ko talaga yung mga proof dyan sa videos, sa YouTube, Facebook at saka kung saan-saan social media. Talagang nakita na natin na nagbago na talaga, lumaki na yung ulo niya, talagang tumaas na yung ere niya, talagang lumaki na yung hangin sa kanyang hindi na niya naisip na dahil sa mga dahil sa mga customers kaya nga sila pumupunta, dahil gusto nila magpa-picture, gusto nila magpa-video, gusto nilang magpabate, magpa-shoutout or whatever. Yun naman ang layunin nila kaya nga sila pumipila. 'Di ba? Ako, kung sakali man sa pagkain lang, ang daming pwede diyan, 'di ba? Ang daming pwedeng kainan diyan at ganoon na rin, marami na rin gumaya, marami na rin at mas masarap pa ayon sa mga naging videos diyan. Mas masarap pa talaga. Pero dahil nga sa kanya, pumipila sila dahil curiosity wise, dahil gusto rin nila magkaroon ng picture, video with him. Pero ang pinapakita niya ngayon, yung inaasal niya ay hindi na talaga maganda. Parang nakalimutan na niya na siya ang dahilan kung bakit ang mga to ay pumipila. Hindi sa nilalangaw na mga pares niya or whatever. So yun din ang ko from the start, yun din napansin ko kasi natural, hindi maiwasan talaga yung may mga langaw lalo na naka-expose. Hindi naman lahat ay naka-istante. O di ba? At saka yung hindi lang sa langaw kundi sa alikabok din, mga ganon. So, I mean kung ako wala talaga akong wala akong panahon para pumila o kaya kakain sa ganung lugar. Ang sa akin lang naman is curiosity wise at talagang humanga ako sa kanya. Dahil kahit paano talaga alam niya kung paano kunin yung yung mga puso ng tao. Pero sa ngayon, I am sure na ito yung kakabagsak kasi nag-iba na talaga siya. Hindi na siya yung katulad ng dati na talagang hinangaan ko. Talagang umere na siya. So ngayon, kung ang gusto lang niyang entertainin, gusto lang niya talagang maging yung maging tao na talagang may panahon lang siya, yung mga nagbigay sa kanya, well, antayin natin, sila na lang ang maging customers niya, diba? Nakalimutan niya na yung number 1 customers niya, itong mga tumatangkilik, yung mga pumipila, na talagang pinapahiya na niya. Diba? Ako, kung pinahiya na ako, why do I have to go back? At talagang sasabihin ko, talagang babarahin ko kung anong ginawa sa akin. Hindi yung sasabihin ko pa na, ganito, ganyan. Diyos ko, ipagtatanggol pa. Nakakahiya, di ba? Pinahiya na nga kayo. Pagkatapos ipagtatanggol nyo pa. Just para sa akin, wala na akong mukha. Ipakita pag ganun. Lalo na kung marami nang kumuha ng video na ganun trato sa akin. Tratuhin niya akong tao. Hindi tratuhin niya akong parang gago, tanga. Di ba? Ganun lang yun.